8 kaming taong kasal, pero sa isang pirasong papel at isang matalim na salita, naging basura ako sa paningin ni Leandro. Habang suot niya ang tagumpay na ako ang bumuo, itinapon niya ako sa harap ng buong bansa para sa isang mas batang bituin. Akala nila, talo na ako. Hindi nila alam, hawak ko ang mitya ng kanilang pagbagsak. Ngayon, sisiguraduhin kong bawat luha ko ay may katumbas na paniningil. Sa loob ng 8 taon, Isabel was nothing more than a shadow, isang pabigat na nakasandal sa tagumpay ko. At sa wakas, malaya na ako sa pagkakagapos sa kanya. Ang boses ni Leandro ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hallway ng korte. Walang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang bawat salita niya ay malinaw na naririnig ng mga mamamahayag na nakapaligid sa kanya. Tila bawat letra ay itinatatak sa publiko ang kawalang halaga ng babaeng naging asawa niya sa loob ng halos isang dekada. Sa likod ng isang malaking poste, nakatayo si Isabel Celerina Dalisay. Mahigpit ang hawak niya sa isang maliit na paper bag. Sa loob niyon ay isang bote ng tubig at ang gamot sa ulcer ni Leandro. Ang gamot na laging kailangang inumin ng lalaki tuwing sa ilalim ito sa matinding stress. Kahit sa huling sandali ng kanilang pagsasama, kahit sa gitna ng pagguho ng kanilang sumpaan sa harap ng altar, ang kapakanan pa rin ni Leandro ang unang pumasok sa isip ni Isabel. Ngunit ang boteng plastik ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig, gumulong ng walang ingay sa ibabaw ng makintab na tiles, tila isang simbolo ng kanyang dignidad na niyurakan sa harap ng maraming tao. Naramdaman ni Isabel ang biglang panlalamig ng kanyang mga bisig. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tuyot at tila may nakabara na hindi niya malunok. Gusto niyang huminga ng malalim, pero bawat langhap niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Ang Makati na dati ay sentro ng kanyang mga pangarap, ngayon ay naging isang malawak at madilim na hukay na handa siyang lamunin ng buo. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa likod ng poste. Doon niya nakita ang ikalawang dagok na tuluyang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Inakbayan ni Leandro si Maricel Andrada, ang batang aktres na laging laman ng mga balita. Maricel leaned her head on Leandro's shoulder, wearing a smile that was both sweet and poisonous. Leandro is right. Ang malambing ngunit mapang-uyam na tinig ni Maricel ang sumunod na narinig. A man like him deserves someone who can inspire him, not someone who just stays at home and waits for his paycheck. I'm just happy that he's finally free to be with the woman he truly loves. Narinig ni Isabel ang hiyawan ng mga reporter, ang pagkislap ng mga kamera na tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ang bawat flash ng liwanag ay nagpapakita sa kaniya ng katotohanang matagal niyang pilit na itinago sa sarili. Na ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng gabi na hindi niya tinulugan upang ayusin ang mga financial reports ng Valmores Group at ang lahat ng perang kinuha niya mula sa sarili niyang mga investment para lamang isalba ang kumpanya ni Leandro ay itinuring lang na basura. Napahawak si Isabel sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang mabilis at magulong tibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na nagpupumiglas, makalabas sa isang bakal na kulungan. Ang kaniyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi niya hahayaang makita siya ng mundong ito na durog. Hindi sa harap ng lalaking kinalimutan ang lahat ng kanilang pinagsamahan para sa isang sandaling ningning. Tumalikod si Isabel at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila may mabigat na kadena na humihila sa kanya pabalik sa putikan ng kawalang katarungan. Ang boses ni Leandro na tumatawa kasama si Maricel
ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tila isang sumpa na hindi siya tatantanan. Bakit ba ang daling itapon ng nakaraan para sa mga taong walang utang na loob? Bakit ang pag-ibig na nagligtas sa kanila mula sa pagbagsak ay siya ring naging dahilan ng kaniyang sariling pagkawasak? Habang papalabas ng gusali, naramdaman ni Isabel ang pag-vibrate ng cellphone sa kaniyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa gitna ng kaniyang panghihina, sinagot niya ito. Madam Isabel, ang boses sa kabilang linya ay formal at seryoso. Ito po ang head ng legal department ng CD Holdings. Nakita na po namin ang balita. Handa na po ba kayong bawiin ang lahat ng suportang ibinigay ninyo sa Valmores Group? One signal from you and we will freeze all their operational credits. Huminto si Isabel sa tapat ng kanyang sasakyan. Tumingala siya sa langit na unti-unting nagdidilim. Tila nakikisama sa bigat ng kaniyang nararamdaman. Ang kaniyang mukha ay wala ng emosyon, ngunit sa loob niya, ang apoy ng pag-asa ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalinong desisyon. Hanggang kailan mo ibibigay ang lahat sa taong hindi ka man lang itinuring na tao? Hanggang kailan ka magiging anino ng isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Bawiin ninyo ang lahat. Ang kaniyang sagot, mahina, pero puno ng paninindigan. Simulan ninyo sa mga accounts na nakapangalan sa akin. I want them to feel what it's like to have nothing, just like what they did to me today. Ibinaba niya ang telepono, ngunit sa paglingon niya sa huling pagkakataon, sa gusali ng korte, nakita niya si Leandro na masayang inaalalayan si Maricel, pasakay sa isang marangyang sasakyan. Ang sasakyang binili, gamit ang bonus, na Isabel mismo ang nag-adjust sa payroll. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay hindi pa tapos. Kakasimula pa lang ng tunay na pagsubok. Ngunit sa gabing ito, saan siya pupunta ngayong? Ang bahay na itinuring niyang tahanan ay kinuha na rin sa kanya. Huwag mong dungisan ang sahig ng pamamahay na ito, Isabel. You no longer belong here, kaya huwag kang umasta na parang may karapatan ka pa. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol na sahig ng engrandeng sala ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling alahas at hawak ang isang tasa ng tsa. Tila isang reynang nagbabantay sa kanyang teritoryo laban sa isang kaaway. Ang kanyang mga mata, na dati ay marunong nang ngumiti kapag humihingi ng pabor kay Isabel, ngayon ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Napatigil si Isabel sa may pintuan. Hawak niya ang kaniyang susi. Ang susing 8 taon niyang ginamit upang buksan ang tahanang ito para sa kaniyang asawa at biyenan. Sa kaniyang isip, bumalik ang mga alaala kung paano niya piniling manatili sa kusina upang lutuin ang paboritong ulam ng matanda o kung paano niya pinirmahan ang mga tseke para mabayaran ang mga utang sa sugal ni Doña Aurora nang hindi nalalaman ni Leandro. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila abo na nilipad ng hangin. Dahan-dahang lumakad si Isabel patungo sa gitna ng sala, ngunit napatigil siya nang makita ang isang tuumpok ng mga tela sa paanan ng malaking hagdanan. Ang kaniyang mga mamahaling gown, ang kaniyang mga simpleng pambahay, at maging ang mga lumang litrato niya ay nakatambak doon na parang mga basura. Isang masangsang na amoy ng nasusunog na tela ang unti-unting humahalimuyak sa hangin mula sa malaking fireplace sa gilid. Anong ginagawa ninyo? Ang mahinang tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng kawalang katarungan. Linilinis ko ang dumi, Isabel, sagot ni Doña Aurora, sabay lapag ng tasa sa lamesa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng salamin ay tila isang hatol ng kamatayan. 8 taon kang nanatili rito na parang isang parasitiko. You failed as a wife and you failed as a woman. Isang tuyot na baging na walang bunga. Ni isang apo, hindi mo na ibigay sa akin. Anong silbi mo sa pamilyang Valmores?
Ang bawat salita ng matanda ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Isabel. Ang issue ng kanyang kawalan ng anak ay isang sugat na matagal nang iniingatan ni Jezabel. Isang sugat na alam ni Doña Aurora na dahil sa pagpipilit ni Leandro na unahin ang karera nito, ngunit ngayon ay ginagamit laban sa kanya. I sacrifice everything for this family, Mama. Ang tanging nasabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha pero nanatiling nakataas ang kanyang noo. Don't call me Mama. You are nothing but an outsider now. Sigaw ng matanda. The house needs a new life, a new energy. Hindi kailangan dito ng isang matandang asawa na kasing lungkot ng sementeryo. Yumuko si Isabel at dahan-dahang pinulot ang isang maliit na frame ng kaniyang litrato na basag na ang salamin. Ang mga piraso ng bubog ay tumusok sa kaniyang daliri at isang patak ng pulang dugo ang dahan-dahang gumuhit sa kaniyang balat. Hindi niya naramdaman ang sakit sa kaniyang kamay dahil ang sakit sa kaniyang dibdib ay sapat na upang mamanhid ang buong katawan niya. Tumalikod siya upang umakyat sa itaas sa silid na ibinahagi nila ni Leandro sa loob ng 8 taon. Gusto lang niyang kunin ang kaniyang pasaporte at ang mga mahahalagang dokumento ng kaniyang sariling kumpanya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas ang pinto mula sa loob. Nanigas ang buong katawan ni Isabel. Doon sa gitna ng kaniyang sariling kwarto, nakatayo si Maricel, nakaladlad ang buhok nito at ang kaniyang mukha ay sariwa pa mula sa pagkaka-makeup. Ngunit ang mas masakit ay ang suot nito, ang kulay asul na silk robe ni Isabel, ang paborito niyang suot tuwing gabi habang naghihintay kay Leandro. Oh, hi Isabel! Ang malambing na boses ni Maricel ang bumasag sa katahimikan. Humahakbang ito palabas habang inaayos ang sinturon ng robe na tila ba sa kanya iyon mula pa noong una. Sorry, I hope you don't mind. Leandro told me to make myself at home. Sabi niya, lahat ng nandito ay akin na ngayon. Tumingin si Maricel sa mga mata ni Isabel at doon nakita ni Isabel ang isang mapait na tagumpay. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Tila ang hangin ay naging semento na nagpahirap sa paghinga ni Isabel. Ang bawat sulok ng bahay na pinaghirapan niyang gawing tahanan ay tila banyaga na sa kanya. Naramdaman ni Jezabel ang pag-init ng kaniyang mga mata. Ang bawat alaala ng pag-ibig sa silid na yon ay tila binaboy ng presensya ng babaeng nasa harap niya. Ang robe na suot ni Maricel ay hindi lang tela. Ito ang huling piraso ng dignidad na pilit kinukuha sa kanya sa loob ng kaniyang sariling pamamahay. Ubarin mo yan! Ang mahinang utos ni Isabel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Auhuyon na hanggang sa pumuti ang kanyang mga kuko. Tumawa ng mahina si Maricel, isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Bakit? Inggit ka ba? Don't worry Isabel, after today pati ang pangalang Valmores, huhubarin ko na rin sa'yo. Sa ibaba, narinig ni Isabel ang pagdating ng isang sasakyan. Alam niyang si Leandro iyon, ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi kung paano siya magmamakaawa, kundi kung gaano pa katagal niya kayang pigilan ng sarili bago tuluyang gumuho ang lahat. Saan tutuloy ang isang reynang nawalan ng palasyo kung ang bawat pintong kaniyang katukin ay puno ng pangungutya? At hanggang kailan magsasaya ang mga magnanakaw bago nila malaman na ang palasyong tinatayuan nila ay gawa lamang sa buhangin na handa ng anurin ng kaniyang galit. Dito ba talaga ang bagsak mo, Isa? Sa isang silid na mas maliit pa sa walk-in closet ng dati mong mansion? Ang boses ni Attorney Rafael Tañedo ay puno ng pait at pag-aalala habang inililibot niya ang paningin sa 4 na sulok ng maliit na paupahan sa Pasay. Ang dingding ay may mga bakas ng lumang pintura na natuklap na at ang tanging bintana ay nakaharap sa isang masikip na eskinita kung saan naririnig ang walang tigil na ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga bata sa labas. Ang hangin ay amoy ulan at usok. Malayo sa bango ng mga mamahaling kandila,
na dati ay pumupuno sa buhay ni Isabel. Nakaupo si Isabel sa gilid ng isang manipis na kama. Hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang kaniyang mga mata ay pagod, ngunit may isang uri ng liwanag doon na hindi matatagpuan sa mga bituin ng Makati. Isang uri ng liwanag na nagmumula sa pagtanggap sa pinakamasakit na katotohanan. Ito lang ang lugar na walang bakas ni Leandro Raff, ang mahinang sagot ni Isabel. Ang kaniyang tinig ay tuyot, tila isang lupang matagal nang hindi nadidilig ng ulan. Dito, hindi ko kailangang maging asawa ng isang CEO. Dito, ako lang si Isabel. Naramdaman ni Isabel ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong na yero, lumilikha ng isang magulo at mabilis na ritmo na tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Sa tuwing pumipikit siya, naaalala niya ang tamis ng hangin sa Iloilo, ang amoy ng bagong aning palay, ang lasa ng mainit na batsoy na niluto ng kanyang ina, at ang payapang daloy ng ilog. Doon siya nagsimula. Doon siya nangarap na maging isang matagumpay na babae, bago niya ipinagpalit ang lahat para sa isang lalaking naging anino lang siya sa loob ng 8 taon. Lumapit si Rafael at lumuhod sa harap niya. Isang kilos na puno ng paggalang na matagal nang hindi nararanasan ni Isabel mula sa ibang lalaki. Inilapag ni Rafael ang isang itim na leather briefcase sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy. Ang tunog ng pagbukas ng lock ng bag ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Hindi ka lang Isabel na taga Iloilo Isa, saad ni Rafael habang inilalabas ang isang makapal na folder. Ikaw ang utak, ikaw ang pundasyon, at higit sa lahat, ikaw ang tunay na may-ari ng lahat ng kumpanyang nagpapatakbo sa Valmores Group. Inilahad ni Rafael ang mga dokumento sa harap niya. Ang mga titulong nakasulat sa itim na tinta ay tila mga buhay na saksi sa kaniyang lihim na kapangyarihan. CD Holdings, ang pangalang kinuha mula sa kaniyang sariling pangalan, Celerina Dalisay. Isang kumpanyang itinayo niya sa gitna ng gabi, habang si Leandro ay himbing na natutulog. Isang kumpanyang ginamit niya upang protektahan ang kanilang kinabukasan na kinalimutan na ng lalaki. Hawak mo ang 60% ng shares ng Valmores Group, Isa. Patuloy ni Rafael, ang kaniyang boses ay naging matalim at puno ng determinasyon. Sa papel, si Leandro ang CEO, pero sa katotohanan, ikaw ang nagmamay-ari ng upuang inuupuan niya. Isang pirma mo lang at mawawalan ng saysay ang bawat sentimo na ginagastos niya ngayon para sa babaeng iyon. Dahan-dahang hinaplos ni Isabel ang magaspang na papel ng dokumento. Naramdaman niya ang init na dumadaloy mula sa kaniyang mga daliri patungo sa kaniyang puso. Ang bawat gabing inilaan niya sa pag-aaral ng mga komplikadong batas ng pananalapi. Ang bawat sakripisyo niya para hindi mapunta sa bangkarota ang kumpanya ni Leandro. Lahat ng iyon ay narito. Hindi ko alam kung kaya ko na silang harapin, Raff. Pag-amin niya, ang kaniyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa nagbabadyang emosyon. Pagod na akong makipag-away. Hindi ito pakikipag-away, Isa. Ito ay pagkuha ng kung ano ang sayo. Sagot ni Rafael sabay hawak ng mahigpit sa kaniyang kamay. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng malakas na agos. Huwag mong hayaang manalo ang kawalang hiyaan nila. Ang katarungan ay hindi dumarating ng kusa. Kinukuha ito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng isang lumang electric fan sa sulok at ang malalayong busina ng mga sasakyan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol nang muling magsalita si Rafael. Sa pagkakataong ito ay may halong pag-aalinlangan. May isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, Isa. Anya, ang kaniyang mga mata ay umiwas ng tingin. Naglabas ng press release ang kampo ni Maricel. Kinukumpirma nila na buntis siya at balak ni Leandro na pakasalan siya sa lalong madaling panahon bago pa lumabas ang bata.
para namang may isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Isabel. Ang balitang buntis si Maricel ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kaniyang sistema. 8 taon niyang ipinagdasal ang isang anak. 8 taon siyang sumailalim sa mga gamutan, tinitiis ang mga injection at ang lungkot ng bawat buwang walang nangyayari, habang si Leandro ay laging nagsasabing okay lang, kahit na sa likod ay nanunumbat na. Buntis? Ang tanging naibulalas ni Isabel. Ang kaniyang kamay ay napahawak sa kaniyang sariling tiyan, ang bahagi ng kaniyang katawan na itinuring niyang isang malaking kabiguan. Isa, alam nating dalawa ang totoo, sabi ni Rafael. Ang kaniyang tinig ay puno ng suspisya. 5 buwan pa lang silang may relasyon, pero sabi sa balita ay 3 buwan na ang bata. At tandaan mo, noong mga panahong iyon, nasa ibang bansa si Leandro para sa business trip. Nanliit ang mga mata ni Isabel. Isang pait na tawa ang kumawala sa kaniyang mga labi. Isang tawa na walang halong saya, kundi puno ng pangungutya sa sarili at sa tadhana. Ang sakit ay naging galit at ang galit ay naging isang malamig na determinasyon. Gusto nilang bumuo ng pamilya gamit ang mga ninakaw nilang pangarap sa akin? Tanong ni Isabel. Ang kaniyang boses ay naging matatag at kasing talim ng espada. Hayaan natin silang magsaya sa ngayon, Raf. Hayaan nating isipin ni Leandro na nakuha niya ang lahat. Dahil kapag binawi ko na ang pundasyong kinatatayuan nila, gusto kong makita kung gaano kalalim ang bagsak nila. Tumingin si Isabel sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumitila na at ang ulap ay unti-unting nahahati upang bigyang daan ang isang malamlam na sinag ng buwan. Ang Iloilo ay malayo, ngunit ang apoy ng kanyang lahi ay nagniningas na sa kanyang mga mata. Gaano kaya katamis ang tagumpay kung ito ay kinuha mula sa gitna ng pagkawasak? At hanggang kailan kayang panindigan ni Leandro ang isang kasinungalingan bago siya malunod sa sarili niyang katangahan? Nasaan ang pirma ng garantor? Bakit hindi tumutugma ang mga balanse sa huling audit na isinumite ninyo? Ang boses ni Mr. Santos, ang head manager ng katuwang na bangko ng Balmores Group, ay puno ng awtoridad at walang bahid ng pasensya. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa, isang tunog na nagpatahimik sa buong conference room. Ang bawat pahina ay tila mga saksi sa unti-unting pagguho ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nakaupo si Leandro sa dulo ng mahabang lamesa. Suot ang kaniyang mamahaling suit na tila biglang naging masyadong masikip para sa kaniya. Ang kaniyang mga palad ay basa ng malamig na pawis at ang kaniyang kanang binti ay hindi tumitigil sa paggalaw nang mabilis sa ilalim ng lamesa. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nauubusan ng oxygen. Bawat hininga niya ay mabigat at puno ng kaba. May kaunting aberya lang sa system, Mr. Santos. Ang pilit na sagot ni Leandro. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa dulo. Ang aking asawa, ang dating VP, ang may hawak ng mga records na yon. Inaayos pa namin ang turnover. Walang turnover sa mundo ng bilyon-bilyong piso, Mr. Valmores. Malamig na tugon ng bank manager habang itinutulak ang salamin sa ilong. Ang CD Holdings, ang kumpanyang nagbibigay ng garantiya sa inyong mga loan, ay naglabas ng formal na abiso kaninang umaga. Binabawi na nila ang lahat ng credit lines ninyo. 1 oras mula ngayon, ang lahat ng inyong operational accounts ay mai-freeze. Naramdaman ni Leandro ang tila paghinto ng kaniyang mundo. Ang ingay ng mga aircon sa silid ay tila naging isang nakakabiinging ugong sa kaniyang pandinig. Sa loob ng 8 taon, hindi niya kailanman inisip kung paano tumatakbo ang kumpanya. Tuwing may problema, isang tawag lang niya kay Isabel at sa susunod na araw ay maayos na ang lahat. Akala niya ay dahil sa kaniyang galing bilang CEO. Akala niya ay sapat na ang kaniyang pangalan. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanang walang Isabel na mag-aayos ng kaniyang mga kalat, pakiramdam niya ay isa siyang batang nawawala.
Sa gitna ng kagubatan, lumabas si Leandro ng bangko na tila lulutang-lutang ang diwa. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay masakit sa kanyang mga mata. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, ang kanyang cellphone ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. Maraming tawag mula sa kanyang mga board members, mga supplier na nagtatanong kung bakit tumalbog ang mga tseke, at higit sa lahat, ang mga tawag mula kay Maricel. Leandro, nasaan ka na ba? Ang bungad ni Maricel nang sa wakas ay sagutin niya ang tawag. Ang boses nito ay hindi na malambing gaya ng dati, kundi puno ng inis. Nandito ako sa mall at lahat ng cards ko ay declined. Napahiya ako sa harap ng mga sales clerks. Ayusin mo ito ngayon din. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding kirot sa kaniyang sentido. Ang bawat salita ni Maricel ay tila mga pukpok ng martilyo sa kaniyang ulo. Noong si Isabel pa, ang kasama niya, hindi siya kailanman nakarinig ng reklamo tungkol sa pera. Si Isabel ang nagbabudget, si Isabel ang nag-iipon, at si Isabel ang laging nagsasabing, kakayanin natin. Ngunit si Maricel ay parang isang apoy na walang ibang ginagawa, kundi ubusin ang lahat ng kanyang mahawakan. Maricel, may problema ang kumpanya, maupo ka muna at maghintay. Ang medyo pagalit na sagot ni Leandro, sabay baba ng telepono. Inihilig niya ang kanyang ulo sa manibela at huminga ng malalim. Ang amoy ng mamahaling leather ng sasakyan ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanya. Bakit ba biglang nagbago ang lahat? Bakit sa loob lang ng ilang araw matapos lumisa ni Isabel, tila naging isang marupok na bahay na gawa sa baraha ang kaniyang buhay? Pagbalik niya sa kumpanya, bumungad sa kanya ang kaniyang sekretary na balisa at maputla ang muka. Sir, may dumating pong sulat mula sa isang law firm representing CD Holdings. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang puting sobre. Ang bawat tunog ng pagpunit niya sa papel ay tila isang babala. Sa loob, ang mga salita ay maikli, ngunit nakamamatay. Isang formal na demand letter para sa isang full financial audit ng Valmors Group sa loob ng 48 oras. At sa ibaba, ang pirma ng abogado ay nagpabilis sa tibok ng kaniyang puso. Attorney Rafael Tañedo. Rafael? Bulong ni Leandro sa sarili. Naalala niya ang lalaking ito, ang kaklase ni Isabel sa kolehiyo na dati ay pinagselusan niya. Anong kinalaman niya sa CD Holdings? At nasaan si Isabel? Naramdaman ni Leandro ang isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Isang takot na baka ang aninong kaniyang itinapon ay may hawak palang patalim na dahan-dahang tumutusok sa kaniyang likuran. Ang kaniyang opisina, na dati ay simbolo ng kaniyang kapangyarihan, ay tila naging isang masikip na kulungan. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga numero sa kaniyang computer screen ay nagiging pula, tanda ng pagbagsak ng halaga ng kumpanya. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang katahimikan mula kay Isabel. Isang katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na pagsabog. Sino ba talaga si Isabel sa buhay niya? Isang hamak na asawa lang ba na pabigat? O siya ang hangin na nagpapanatili kay Leandro na lumilipad? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang babaeng kaniyang rininepurasyunan sa harap ng mundo ang tanging taong makakapagligtas sa kanya mula sa tuluyang pagkawasak? Isang kumatok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pagbukas niyon, nakita niya si Doña Aurora, ang kanyang ina, na may dalang mga alahas. Leandro, totoo ba ang balita? Freeze ang mga accounts natin? Paano na ang party para kay Maricel? Tiningnan ni Leandro ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding pagpagsisisi. Ngunit huli na ba ang lahat? O ito pa lang ang simula ng tunay na pagbabayad? Walang amoy ng bagong buhay sa silid na ito, Raf. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malansang amoy ng kasinungalingan at pagkabulok. Ang boses ni Isabel ay halos isang bulong na lamang.
habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan ni Rafael na nakaparada sa tapat ng isang maliit at tago na diagnostic center sa labas ng lungsod. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa pintuan ng gusali. Tila ba ang kaniyang titig ay may kakayahang tumago sa mga pader nito upang hanapin ang katotohanan. Ang init ng hapon ay nagpapabigat sa hangin at ang bawat pawis na gumuguhit sa kaniyang sentido ay tila isang paalala ng kaniyang lumalalang pagkabalisa. 8 taon siyang nangarap na pumasok sa isang klinika para sa mga buntis. Naaalala pa niya ang bawat puting pader, ang amoy ng alkohol, at ang mga poster ng mga nakangiting sanggol na tila nanunukso sa kaniyang kakulangan. Ngunit ang lugar na pinasukan ni Maricel ay malayo sa mga pangarap ni Jezabel. Ito ay madilim, may mga lumang upuan, at matatagpuan sa isang eskinita kung saan ang tanging maririnig ay ang patak ng tubig mula sa sirang gripo sa labas. "Sigurado ka ba na dito siya pumunta, Raf?" tanong ni Isabel. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kaniyang bag hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. "Nakita siya ng source ko, Isa," sagot ni Rafael habang nakatingin sa kaniyang tablet. Ang kaniyang mukha ay seryoso. Ang mga kilay ay halos mag-abot sa lalim ng iniisip. Hindi ito ang ospital kung saan sinasabi ni Leandro na nagpapacheck up si Maricel. At ang doktor na kausap niya rito ay may record ng paggawa ng mga pekeng medikal na sertipiko. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding pait sa kaniyang lalamunan. Kung totoo ang hinala nila, ang batang itinuturing ni Leandro na kaniyang huling pag-asa ay isa lamang palang malaking bitag. Ang isiping gagamit ng isang inosenteng buhay o ang ideya ng isang buhay para lamang sa pera at kapangyarihan ay nagpapakulo sa dugo ni Jezabel. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng klinika. Lumabas si Maricel, suot ang isang malapad na sunglasses at isang maluwag na damit na tila nagpapakita ng kanyang baby bump. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa harap ng publiko, ang mukha niya ngayon ay puno ng inis at takot. Sumunod sa kanya ang isang lalaki na may suot na jacket at mabilis na nagmamasid sa paligid. "Sino ang lalaking yon?" bulong ni Isabel. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba na tila humahabol sa kaniyang hininga. "Iyan si Paulo," sagot ni Rafael. Ang boses ay naging matigas. "Ang pinsan daw ni Maricel mula sa probinsya. Pero ayon sa background check ko, hindi sila magkadugo. Siya ang dating boyfriend ni Maricel bago ito sumikat. At siya rin ang accountant ng kumpanya ng entertainment na ginagamit ni Maricel para mag-laundry ng pera mula sa Valmores Group." Nakita ni Isabel ang marahas na pagkumpas ng kamay ni Paulo at ang tila desperadong pag-iling ni Maricel. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kuryenteng bumabalot sa mainit na kalsada. Kahit nasa loob ng sasakyan, damang-dama ni Isabel ang bigat ng lihim na pinag-aawayan nila. "Leandro is so stupid, Paulo." Ang matinis na boses ni Maricel ay bahagyang narinig nang ibaba ni Rafael ang bintana ng sasakyan ng bahagya. "He thinks he's going to be a father. He's already planning to transfer the Iloilo property to my name once the papers are signed." "Siguraduhin mo lang, Maricel," ang banta ni Paulo. Ang kaniyang boses ay malalim at puno ng pagkagahaman. Dahil kapag nalaman niyang hindi sa kanya ang batang yan, o kapag nalaman niyang pakitang tao lang ang lahat, pareho tayong babagsak. "I need that money now for the entertainment agency." Hindi na makapaghintay ang mga investors. Naramdaman ni Isabel ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang bawat salita ni Maricel ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling bahid ng respeto para sa asawa. Hindi lang siya basta pinagpalit. Pinagpalit siya sa isang kasinungalingan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. 8 taon siyang naging tapat. 8 taon siyang naging katuwang sa hirap at ginhawa. Pero sa isang iglap, mas pinili ni Leandro ang isang babaeng ginagawa siyang tanga
sa harap ng maraming tao. Raf, naririnig mo ba yon? Tanong ni Isabel. Ang kaniyang boses ay gumuho sa gitna ng emosyon. Ang batang pinagmamalaki ni Leandro, ang batang naging dahilan kung bakit niya ako tinawag na walang silbi, ay hindi pala sa kanya. Nire-record ko ang lahat, Isa. Sagot ni Rafael. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kaniyang kagamitan. Pero hindi sapat ang boses lang. Kailangan natin ang mga dokumento mula sa loob ng klinikang yon. Kailangan nating patunayan na ang bawat medical certificate na ipinapakita ni Maricel kay Leandro ay peke. Nakita ni Isabel si Maricel na pumasok muli sa sasakyan habang si Paulo ay naglakad palayo patungo sa isang madilim na sulok ng eskinita. Ang usok mula sa tambutso ng sasakyan ni Maricel ay bumalot sa paligid, tila isang anino na unti-unting lumalamon sa katotohanan. Sa loob ng sasakyan ni Rafael, ang tanging naririnig ay ang mabagal at tila nahihirapang paghinga ni Isabel. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Naalala niya ang mukha ni Leandro nang sabihin nito sa kanya na wala siyang silbi dahil hindi siya magkaanak. Naalala niya ang bawat gabi na umiyak siya sa banyo, sinisisi ang kaniyang sarili dahil sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Gusto kong makita ang mukha ni Leandro kapag nalaman niya ang totoo, bulong ni Isabel. Ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paglaya mula sa bigat ng kaniyang pagkakasala sa sarili. Gusto kong maramdaman niya ang bawat sakit na ibinigay niya sa akin ng doble. Gagawin natin yan, Isa, pangako ni Rafael. Inabot nito ang kaniyang kamay at marahang piniga, isang tahimik na suporta na tila nagbibigay ng bagong lakas kay Isabel. Pero kailangan nating mag-ingat. Maricel is dangerous because she has nothing to lose. At si Leandro, he is blind. Kung gayon, ako ang magiging mga mata niya. Sagot ni Isabel sabay punas ng kanyang mga luha. Ako ang magpapakita sa kanya kung gaano kadilim ang mundong pinasok niya. Habang papalubog ang araw, ang anino ng diagnostic center ay humaba. Tila isang higanting kamay na handang sumakmal sa sinumang magtatangkang magbunyag ng lihim nito. Ngunit si Isabel ay hindi na natatakot sa dilim. Isang mahalagang katanungan ang pumasok sa isip ni Jezabel habang pinagmamasdan ang paalis na sasakyan ni Maricel. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihan? At kapag ang lahat ng kanyang itinatagong dumi ay lumabas na, may matitira pa bang dangal sa pangalang Balmores? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Rafael. Isang mensahe ang dumating. Isa, saad ni Rafael habang binabasa ang screen. Ang audit na hiningi natin? Tumanggi ang kumpanya ni Leandro. Sabi nila, confidential daw ang mga files. This is a clear sign that they are hiding something big. At may balita rin na ililipat na ni Leandro ang lahat ng assets niya sa isang trust fund para sa bata. Bukas na bukas din. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang babala ng isang darating na sakuna. Kung mangyayari ang paglilipat ng assets, magiging mahirap nang bawiin ang kumpanya. Wala na tayong oras. Raf, sabi ni Isabel, ang kaniyang tinig ay puno ng awtoridad. Kailangang mangyari ang confrontation bukas. Sa ayaw at sa gusto ni Leandro, haharapin niya ang katotohanan. Ngunit handa na ba si Isabel na makita ang kabuuang pagkawasak ng lalaking minahal niya ng 8 taon? O ang kaniyang puso ay mayroon pa ring bahid ng pag-aalinlangan sa gitna ng nagbabadyang ganti? Isa, ikaw lang ang makakapagligtas sa kumpanya. Gawin mo ito para sa 8 taon nating pagsasama. Gawin mo ito para sa pamilyang binuo natin. Ang mga salitang iyon ni Leandro ay tila mga laso na pilit isinusubok kay Isabel sa gitna ng marangyang hapagkainan ng mansyon. Nakaupo si Isabel sa tapat ng lalaking 8 taon niyang minahal. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang kaniyang asawa,
kundi isang estranghero na puno ng pagkukunwari. Ang ilaw mula sa kristal na chandelier sa itaas ay nagpapakita ng bawat guhit ng pagod at takot sa mukha ni Leandro. Isang takot na hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa kanyang mawawalang kayamanan. Nakatitig lamang si Isabel sa kanyang plato na puno ng pagkain, ngunit wala siyang maramdamang gutom. Ang bawat amoy ng ulam na kaniyang niluto, dati para sa lalaking ito, ay tila naging amoy ng panis na pagkain sa kaniyang pangamoy. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabigat na pintig ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng isang malakas na bagyo. Pamilya? Leandro? Ang mahinang tugon ni Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kasing itim ng gabi. Ang pamilyang itinapon mo sa gitna ng kalsada para sa isang babaeng hindi mo naman talaga kilala? Ang pamilyang tinawag mong pabigat sa harap ng buong mundo? Masyado kang madamdamin, Isa. Biglang singit ni Doña Aurora mula sa kabilang dulo ng lamesa. Ibinaba ng matanda ang kanyang kubyertos na lumikha ng isang matunog na pagtama sa porselana na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nangyayari na ang audit. Ang mga accounts ay gulo-gulo dahil sa kumpanyang CD Holdings na yan. Bilang asawa, tungkulin mong linisin ang kalat ni Leandro. Huwag kang maging madamot. Naramdaman ni Isabel ang tila pag-akyat ng init ng dugo sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa gilid ng lamesa. Nararamdaman ang lamig ng kahoy na tila kasing lamig ng pagkatao ng mga taong kaharap niya. Noong kailangan nila ng pera para sa kaniyang sugal, si Isabel ang tinatawag. Noong kailangan ni Leandro ng pirma para sa loan, si Isabel ang mahal. Pero ngayong nakuha na nila ang gusto nila, siya ay naging isang obligasyon na lamang. Hindi na ako asawa ni Leandro, Doña Aurora. Ang matapang na sagot ni Isabel habang diretso ang tingin sa matanda. Ang kumpanyang tinutukoy ninyo ay akin, at ang perang nawawala sa inyo? Iyon ang perang kinuha ninyo sa akin nang walang paalam sa loob ng maraming taon. Tumayo si Leandro ng marahas. Ang kaniyang upuan ay dahan-dahang umurong at lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkaskas sa sahig. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Isabel. Alam kong ikaw ang nasa likod ng CD Holdings. Ibigay mo sa akin ang access sa accounts o sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan sa industriyang ito. Lumapit si Leandro kay Isabel at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Naramdaman ni Isabel ang sakit mula sa mga daliri ni Leandro na bumaon sa kanyang balat. Tila ba gusto niyang durugin ang kanyang buto. Ang takot na dati ay pumupuno sa puso ni Jezebel ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Ang kaniyang hininga ay naging maikli at mabilis, ngunit hindi siya kumurap. Bitawan mo siya, Leandro. Isang malalim at pamilyar na boses ang nanggaling sa pintuan ng sala. Doon nakatayo si Attorney Rafael Tañedo. Ang kanyang hitsura ay formal, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa proteksyon para kay Isabel. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng sahig ay mabigat at may kasamang awtoridad. Tila bawat tapak niya ay nagpapayanig sa pundasyon ng mansion. Rafael, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Leandro habang dahan-dahang niluluwagan ng hawak sa braso ni Isabel. Narito ako bilang legal counsel ni Miss Isabel Celerina Dalisay, sagot ni Rafael habang humaharang sa pagitan ni Leandro at Isabel. At narito rin ako para paalalahanan ka na ang anumang banta o dahas laban sa kanya ay magiging basehan ng karagdagang demanda. Ang gabing ito ay hindi para sa negosasyon, Leandro. Ito ay para sa babala. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Isabel, isang hawak na puno ng init at seguridad. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagpapakalma ng kaniyang mabilis na tibok ng puso. Ang presensya ni Rafael ay tila isang matibay na pader na naglalayo sa kanya sa kapahamakan.
Babala? Pag-uulit ni Leandro, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Babala para sa ano? Sa kumpanyang ako ang nagpatakbo? Babala, para sa bukas. Tugon ni Isabel. Ang kanyang boses ay naging malakas at malinaw sa buong silid. Bukas, Leandro, ang trust fund na balak mong ilipat para sa anak ninyo ni Maricel ay hindi matutuloy. Dahil ang lahat ng assets na akala mo ay sayo, ay legal nang kinuha ng kumpanya ko. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo niya ay bumaba sa kaniyang mga paa. Ang kaniyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Sa kabilang banda, si Doña Aurora ay napahawak sa kaniyang dibdib. Tila ba biglang nahirapan sa paghinga. Tara na, Isa, mahinahong sabi ni Rafael. Habang naglalakad sila palabas ng mansion, naramdaman ni Jezabel ang sariwang hangin ng gabi na tumatama sa kaniyang mukha. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, narinig ni Isabel ang isang matinis na sigaw mula sa loob ng mansion. Isang sigaw ng galit mula kay Maricel na tila nagkakagulo na sa loob. Napahinto si Isabel. Tumingin siya sa malaking gate ng Valmores Mansion na dahan-dahang sumasara. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng pagkandado ng bakal. Isang tunog na tila nagsasabing wala na siyang balikan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Kung bukas ay mawawala na ang lahat kay Leandro, ano ang gagawin ng isang lalaking hindi sanay mabigo? At sapat na ba ang katarungang ito para hilumin ang 8 taon ng kanyang pagdurusa? Isa, tawag ni Rafael. Habang binubuksan ang pinto ng sasakyan, may isa pa tayong kailangang puntahan. May nakuha kaming impormasyon tungkol sa tunay na ama ng bata, ni Maricel, at hindi mo paniniwalaan kung sino ito. Naramdaman ni Isabel ang tila paghinto ng kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Sino pa ang may kakayahang manlinlang sa gitna ng ganitong kaguluhan? At hanggang saan ang kayang itago ng isang madilim na sikreto? Hindi ninyo ako pwedeng tanggalin. Ang Valmores Group ay itinayo sa pangalan ko, sa dugo at pawis ko. Ako ang CEO at wala kayong karapatang busalan ng bibig ko. Ang bulyaw ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at malamig na boardroom. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man sa mga board members ang yumuko o natakot. Ang bawat mata sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany ay puno ng pagdududa at panghuhusga. Ang hangin sa loob ay tila naging kasing bigat ng tingga, puno ng amoy ng mamahaling kape na hinaluan ng tensyon at kaba. Nakatayo si Leandro sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit at ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa ibabaw ng mga dokumento hanggang sa mayari ang mga ito. Ang kaniyang mabilis na paghinga ay ang tanging tunog na namamayani sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ngunit ang katahimikang iyon ay dahan-dahang nabasag nang bumukas ang 2 malalaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagtama ng dulo ng mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa hatol ng tadhana. Pumasok si Isabel, suot ang isang itim na business suit na lalong nagpatingkad sa kanyang awtoridad. Hindi na siya ang mahinhin at tahimik na asawang laging nakayuko sa likod ni Leandro. Ngayon, ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng grasya at kapangyarihan. Sa likod niya ay si Attorney Rafael Tañedo. Bit-bit ang mga folder na magsisilbing pako sa kabaong ng karera ni Leandro. Anong ginagawa mo rito, Isabel? Ang nanginig na tanong ni Leandro. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila ba may isang dakok ng buhangin na bumara doon. Ang kaniyang puso ay tumibok ng marahas, isang ritmo ng babala na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Security! Palabasin ang babaeng ito. This is a private board meeting. Umupo ka, Leandro. Ang malamig na utos ni Isabel.
Ang kaniyang boses ay hindi malakas. Ngunit ito ay may talim na nagpatahimik maging sa pinakamatandang board member sa loob ng silid. Dahan-dahang lumakad si Isabel patungo sa bakanteng upuan sa kabisera, ang upuang nakalaan para sa pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng leather sa kanyang palad habang hinahila niya ang upuan. Isang sandali siyang napapikit. Inaalala ang lahat ng gabing narito siya sa silid na ito. Bilang isang assistant lang ni Leandro, nag-aayos ng kanyang gusot na reports habang ang lalaki ay tumatanggap ng lahat ng papuri. Ginoong Balmores, ang babaeng pinalalayas mo ay ang may-ari ng CD Holdings. Pahayag ng isa sa mga matatandang board member, ang kanyang boses ay puno ng paggalang kay Isabel. Siya ang nagmamay-ari ng 60% ng shares na kinatatayuan mo ngayon. In short, Leandro, you are talking to your new boss. Para namang binuhusan ng nagyayelong tubig si Leandro. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang silya. Tila ba nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang paningin ay nag-blur at ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang malamig na titig ni Isabel. Ralph, ipakita mo ang mga dokumento. Utos ni Isabel. Inilatag ni Rafael ang mga ebidensya sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga makakapal na papel ay tila bawat sampal sa mukha ni Leandro. Base sa aming audit, merong mahigit 100 milyong piso ang nawawala sa operational funds ng Balmores Group sa loob lamang ng huling 6 na buwan. Paliwanag ni Rafael, ang kaniyang boses ay formal at walang emosyon. Ang perang ito ay inilipat sa mga dummy accounts na nakapangalan sa isang kumpanya sa ilalim ni Maricel Andrada at ng kanyang tinatawag na pinsan na si Paulo. Leandro, ang kumpanyang pinaghirapan ni Miss Isabel na itayo ay ginawa mong gatasan para sa luho ng iyong kabit. Narinig ni Isabel ang mga singhap ng pagkagulat at galit mula sa mga board members. Ang bulungan sa loob ng silid ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Tumingin si Isabel kay Leandro at nakita niya ang kabuuang pagkawasak sa mga mata nito. Hindi ito ang asawang iniwan niya sa korte. Ito ay isang lalaking nalaman na ang kanyang mundong kinatatayuan ay gawa lang sa marupok na kasinungalingan. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ginagawa iyon ni Maricel, ang pautal-utal na depensa ni Leandro. Ang kaniyang boses ay tila isang batang nagmamakaawa. Hindi mo alam dahil masyado kang naging abala sa paniningil sa akin ng mga bagay na hindi ko kasalanan. Sagot ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa ng luha, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Naging abala ka sa pagtawag sa akin na walang silbi, habang ang taong pinagpalit mo sa akin ay dahan-dahang ninanakaw ang kinabukasan mo. Tumayo si Isabel. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng dangal. Simula sa oras na ito, si Leandro Balmores ay tinatanggal na bilang CEO ng kumpanyang ito. At bilang may-ari ng CD Holdings, ako ang magpapatakbo ng pansamantalang rehabilitasyon ng Balmores Group. Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa tensyon ng silid, isang tunog ng pagsang-ayon mula sa mga taong matagal nang nakakakita sa tunay na halaga ni Isabel. Ngunit para kay Isabel, ang tunog na yon ay hindi tagumpay, kundi isang malungkot na pagtatapos ng isang kabanata ng kaniyang buhay. Naglalakad na sila ni Rafael palabas ng boardroom nang biglang bumukas muli ang pinto ng marahas. Doon nakatayo si Maricel, hingal na hingal, gusot ang damit, at may hawak na isang piraso ng papel. Ang kaniyang muka ay puno ng takot na hinaluan ng desperasyon. Leandro, Leandro, kailangan mo akong tulungan. Sigaw ni Maricel, hindi pinapansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Pinipilit ako ni Paulo. Gusto niyang ilabas ang DNA results. Leandro, huwag kang maniniwala sa kanya. Napatigil ang lahat. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Tumingin si Leandro kay Maricel, pagkatapos ay kay Isabel, at muli sa papel na hawak ng babae.
Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Tila ba ang huling hibla ng kanyang katinuan ay tuluyan ng naputol. Ano ang nilalaman ng papel na yon na kayang magpabagsak sa huling depensa ni Maricel? At sa gitna ng pagguho ng lahat, sino ang tunay na mananatiling tapat? Naramdaman ni Isabel ang bigat ng isang bagong sikreto na handa ng sumabog. Tumingin siya kay Rafael at nakita niya sa mga mata nito ang parehong tanong na nasa isip niya. Handa na ba si Leandro na malaman na maging ang batang inaasahan niya ay isa ring malaking panlilinlang? Leandro, maniwala ka sa akin. Gawa-gawa lang ito ni Paulo dahil nag-away kami. He's trying to destroy us dahil hindi ko siya binigyan ng pera. Ang boses ni Maricel ay pumiyok sa gitna ng kaniyang pag-iyak. Mga luhang mabilis na dumadaloy. Sumisira sa kaniyang mamahaling maskara at nag-iiwan ng mga itim na guhit sa kaniyang pisngi. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na humahawak sa braso ni Leandro. Tila ba ito ang huling salbabida sa gitna ng isang malakas na bagyo? Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bisig ni Leandro na dati ay laging nakahandang yumakap sa kanya ay nanatiling matigas at malamig. Nakatayo si Isabel sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Maricel. Naalala niya kung paano siya umiyak sa harap ni Leandro noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Ngunit ang kaniyang mga luha noon ay galing sa pusong dinurog. Ang mga luha ni Maricel, iyon ay mga luha ng isang artistang natatakot na matapos ang palabas. Isang balatkayo na unti-unti nang natituklap sa harap ng katotohanan. Ipakita mo sa akin ang papel, Maricel. Ang boses ni Leandro ay mababa. Halos isang bulong, ngunit puno ng panganib. Ang kaniyang mga mata ay walang emosyon habang nakatitig sa puting sobre na hawak ng babae. Ipakita mo sa akin ang dokumentong sinasabi mong kasinungalingan. No. Leandro, please. Stress is not good for the baby. Ang pautal-utal na sagot ni Maricel habang itinago ang papel sa likod niya. Umuwi na tayo. I don't feel well. Masakit ang tiyan ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael na nakatayo sa tabi ni Isabel. The classic escape, Maricel. Tuwing kanto ng katotohanan, laging masakit ang tiyan. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng katahimikan sa loob ng boardroom. Ang bawat board member ay tila nanonood ng isang live na teleserye, ngunit sa pagkakataong ito, ang nakataya ay ang dangal ng pamilya Valmores. Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Leandro, isang tunog ng galit na pilit nitong kinukubli. Dahan-dahang lumapit si Leandro at hinablot ang papel mula sa kamay ni Maricel. Ang tunog ng pagkapunit ng sobre ay tila isang hudyat ng digmaan. Habang binabasa ni Leandro ang nakasulat sa loob, ang kaniyang mukha ay nagbago mula sa pagiging maputla patungo sa isang kulay na parang abo. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang papel ay dahan-dahang nalamukot sa kaniyang pagkakahawak. Paulo is not your cousin, sabi ni Leandro. Ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. He is your long-time boyfriend at ang perang ipinapasok ko sa agency mo, sa kanya napupunta. Leandro, it's not what you think, sigaw ni Maricel. Pinilit niya ako. Ginamit niya ako. Ngunit bago pa makasagot si Leandro, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Ang matanda ay tila nawala ang kaniyang poise. Ang kaniyang mga alahas ay tila hindi na nagbibigay ng ningning sa kaniyang madilim na mukha. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Doña Aurora. Leandro, ayusin mo ito. Nakakahiya sa mga board members. Mama, ang apo na ipinagpalit ninyo kay Isabel, sabi ni Leandro habang ipinapakita ang papel sa kanyang ina. Mukhang hindi sa akin. Mukhang ginawa lang tayong gatasan ng babaeng ito. Ang matanda ay tila nabilaukan sa sariling laway. Napahawak siya sa kaniyang dibdib at ang kaniyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin kay Maricel.
Ano? Maricel, totoo ba ito? Isinakripisyo namin ang lahat para sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napasigaw si Maricel at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang tiyan ko. Leandro, ang bata. Tulungan mo ako. Naramdaman ni Isabel ang tila paghinto ng kanyang mundo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Leandro, ang likas na pagiging protektado ng isang ama, kahit na may duda na sa kaniyang isip. Dinaluhan ni Leandro si Maricel at ang tensyon sa silid ay lalong tumindi. Dadalhin natin siya sa ospital, utos ni Leandro. Bagaman ang kaniyang boses ay wala ng pagmamahal, kundi purong obligasyon na lamang. Sumunod si Isabel at Rafael, hindi dahil sa nag-aalala sila kay Maricel, kundi dahil alam nilang ito na ang sandali ng huling paghuhukom, ang biyahe patungo sa ospital ay tila walang katapusan. Ang tanging naririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabigat na paghinga ni Leandro at ang mahihinang ungol ni Maricel na tila ba bawat galaw ay isang paghihirap. Pagdating sa St. Luke's, mabilis na isinakay si Maricel sa isang stretcher. Ang tunog ng mga gulong ng kama sa ibabaw ng makintab na sahig ng emergency room ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Naiwan si Leandro, Doña Aurora, Isabel at Rafael sa waiting area. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ay tila nagpapadama kay Isabel ng isang kakaibang kalmado. Tumingin siya kay Leandro na ngayon ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang ulo ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang lalaking dati ay tila isang hari. Ngayon ay mukhang isang taong talo sa sugal ng buhay. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat patak ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng bawat taon na sinayang ni Isabel sa paghihintay ng pag-ibig ni Leandro. Lumabas ang doktor mula sa loob. Tinatanggal ang kaniyang face mask. Ang kaniyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng pagmamadali. Kayo po ba ang pamilya ni Miss Andrada? Tanong ng doktor. Tumayo si Leandro. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Isang nakakalitong kombinasyon. Opo, Dok. Kumusta ang bata? Kumusta ang anak ko? Huminga ng malalim ang doktor at tumingin sa chart na hawak niya. Mr. Valmores, kailangan nating mag-usap ng pribado. Pero bago ang lahat, kailangan ninyong malaman na ang mga sintomas na ipinapakita ng pasyente ay hindi tumutugma sa isang normal na pagbubuntis at batay sa inisyal na ultrasound. Huminto ang doktor, tila nag-aalinlangan kung itutuloy ang sasabihin sa harap ng maraming tao. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang nurse ang lumabas mula sa silid ni Maricel. Hawak ang isang bag ng mga gamot na nakita sa loob ng bag ng actress. Doc, nakita po namin ito sa gamit ng pasyente, sabi ng nurse. Kinuha ng doktor ang gamot at nang makita ni Rafael ang pangalan ng gamot, isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Isabel. Anong ibig sabihin nito, Doc? Tanong ni Leandro. Ang kaniyang boses ay nanginginig na. Ito ay mga gamot na ginagamit para magmukhang buntis ang isang tao sa pamamagitan ng pagpapatigil ng regla at pagpapalaki ng tiyan, Mr. Valmores. Ang paliwanag ng doktor. Walang bata. Si Miss Andrada ay hindi kailanman nabuntis. Ang katahimikan sa hallway ng ospital ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Narinig ni Isabel ang marahas na pagsinghap ni Doña Aurora bago ito dahan-dahang nawalan ng malay at nasalo ni Rafael. Ngunit ang kaniyang paningin ay nakapako kay Leandro. Nakita ni Isabel ang dahan-dahang pagguho ng huling kuta ng pagkatao ni Leandro. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Ang kaniyang mga labi ay bumuka. Ngunit walang tunog na lumabas. At dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig ng ospital. Isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang asawa, ang kanyang kumpanya, ang kanyang dangal, ay para sa isang huwad na pangarap. Isa. Ang mahinang tawag ni Leandro habang nakatingala sa kanya mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi
na tila gusto siyang lunurin. Isa, patawarin mo ako. Ngunit bago pa makasagot si Isabel, isang tunog ng mabilis na pagtakbo ang narinig mula sa dulo ng hallway. Doon nakita nila si Paulo. May dalang mga pulis. Anong balita ang dala ni Paulo na lalong maglulubog kay Leandro sa putikan? At sa gitna ng ganitong kabiguan, may puwang pa ba ang pagpapatawad sa puso ni Isabel? Wala ka nang babalikan, Leandro. Ang bawat luhang ibinubuhos mo ngayon ay wala nang halaga sa pusong matagal mo nang pinatay. Ang tinig ni Isabel ay matatag, walang panginginig, at kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng ospital. Nakatayo siya sa harap ng kanyang dating asawa na ngayon ay nananatiling nakaluhod sa kanyang paanan. Ang mga kamay ni Leandro ay dahan-dahang humawak sa laylayan ng damit ni Isabel. Tila ba ito ang tanging bagay na magliligtas sa kanya sa pagkalunod? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit para kay Isabel, ang mga matang iyon ay hindi na nagpapatibok sa kanyang puso. Naramdaman ni Isabel ang bawat mabigat na yabag ng mga pulis na papalapit sa kanila. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila mga huling patak ng oras para sa karangalan ni Leandro. Sa likod ng mga pulis, nakita niya si Paulo, ang lalaking itinuring ni Leandro na pinsan ng kanyang kasintahan. Ngunit ngayon, ang mukha ni Paulo ay walang bakas ng pagkakaibigan, kundi purong pangungutya at tagumpay. Attorney Rafael Tañedo, bati ng isa sa mga pulis, habang tumitigil sa harap nila. Narito kami para sa implementasyon ng warrant of arrest laban kay Mr. Leandro Inigo Valmores para sa kasong qualified theft at estafa. Anong ibig sabihin nito? Ang nangihinang tanong ni Leandro habang dahan-dahang tumatayo. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng ospital. Wala akong ninanakaw. Ako ang may-ari ng kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Paulo. Binigay mo sa akin ang lahat ng awtoridad, Leandro. Ang bawat dokumento na pinirmahan mo para sa trust fund ni Maricel ay mga ebidensya ng paglilipat ng pondo sa mga dummy accounts. Pinirmahan mo ang sarili mong hatol dahil sa sobrang pagtitiwala mo sa isang babaeng ginawa ka lang tanga. Naramdaman ni Isabel ang tila paghinto ng hininga ni Doña Aurora na nasa gilid. Ang matanda ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Rafael. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig at tila walang salitang lumabas. Ang lahat ng alahas na suot niya, ang mga alahas na itinuring niyang simbolo ng kaniyang kapangyarihan, ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kaniyang katawan. Leandro, anak. Ang tanging naibulalas ni Doña Aurora bago siya dahan-dahang napaupo sa isang silya, ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kaniyang pangarap na magkaroon ng apo at mapanatili ang kanilang yaman ay tuluyan ng gumuho sa isang kisap mata. Dahan-dahang inilabas ng pulis ang mga posas. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa isa't isa ay tila isang nakakangilong musika na bumasag sa katahimikan ng hallway. Habang inilalagay ang mga posas sa mga kamay ni Leandro, naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi rin ito saya. Ito ay isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Isa, please. Ang huling pagsusumamo ni Leandro habang inaalalayan siya ng mga pulis palayo. Alam kong may natitira pang pag-ibig sa puso mo. Huwag mo akong pabayaan ng ganito. Ikaw lang ang may hawak ng CD Holdings. Isang salita mo lang, mapapatawad ang mga utang ko. Huminto si Isabel at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leandro. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isip ang bawat gabi na naghintay siya sa sala na may nakahandang pagkain pero hindi ito umuwi. Naalala niya ang bawat araw na tiniis niya ang pang-aapi ni Doña Aurora dahil mahal niya si Leandro. Naalala niya ang sakit ng tawagin siyang walang silbi. 8 taon kitang binigyan ng pagkakataon, Leandro. Ang mahinang sagot ni Isabel. 8 taon kong ibinigay ang buhay ko para sa'yo.
Ngunit ang huling pagkakataon ay itinapon mo sa korte noong araw na ipahiya mo ako sa harap ng lahat. Ang CD Holdings ay hindi para sa pagliligtas sa iyo. Ito ay para sa pagbuo ng buhay ng mga taong winasak mo. Tinalikuran ni Isabel ang kaniyang nakaraan. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Rafael sa kaniyang balikat. Isang hawak na puno ng respeto at proteksyon. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang senyales na ligtas na siya. Nasa wakas, tapos na ang bagyo. Tara na, Isa, bulong ni Rafael. May naghihintay na bagong opisina para sa'yo. Ang mga dating empleyado ng Balmores na tinanggal ni Leandro. Naghihintay sila sa'yo para sa kanilang bagong simula. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, naramdaman ni Isabel ang sariwang hangin na tumatama sa kanyang mukha. Ang langit ay puno na ng mga bituin at ang ingay ng lungsod ay tila isang masayang musika sa kanyang pandinig. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon ay tila pagtatapon ng isang mabigat na sako ng mga alaala. Sa loob ng sasakyan ni Rafael, nanatiling tahimik si Isabel. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na kaniyang nilisan bilang isang talunang asawa. Ngunit ngayon ay kaniyang babalikan bilang isang matagumpay na babae. Isa, tawag ni Rafael habang dahan-dahang nagmamaneho. Anong iniisip mo? Huminga ng malalim si Isabel at lumingon kay Rafael. Isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniisip ko kung gaano kaganda ang bukas ngayong wala na akong kailangang patunayan sa kahit na sino. Na sa wakas, ang pangalan ko ay akin na ulit. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, may isang bahagi ng kaniyang puso ang nananatiling nag-iisip. Hanggang kailan magdurusa si Leandro sa kaniyang mga maling desisyon at sa kaniyang pagbuo ng bagong buhay, handa na ba siyang buksan muli ang kaniyang puso para sa isang bagong pag-ibig? Isang huling sulyap ang ibinigay ni Isabel sa kaniyang likuran. Nakita niya ang anino ng kaniyang nakaraan na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Ngunit sa dulo ng daan, isang bagong mukha ang kaniyang nakita sa kaniyang isipan. Ang mukha ng isang babaeng malaya, matapang, at nagmamahal sa kaniyang sarili. Sapat na ba ang katarungang ito para sa 8 taon ng kaniyang buhay? O mayroon pa bang mas malalim na pagbabago na mangyayari sa kaniyang hinaharap? Hindi lahat ng luhang dumidilig sa ating pisngi ay tanda ng pagkatalo. Kung minsan, ito ang ulan na kailangan ng ating puso upang muling tumubo ang mga pangarap na matagal nang natuyo. Ang kaisipang ito ang bumabalot sa isipan ni Jezabel habang nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kaniyang bagong opisina sa BGC. Ang silid ay puno ng amoy ng bagong timplang kape at ang bango ng mga sariwang bulaklak na bigay ng kaniyang mga unang scholars. Malayo na ito sa madilim at masikip na paupahan sa Pasay at mas malayo pa sa malamig na mansyon ng mga Balmores na puno ng pagkukunwari. Dito, ang bawat gamit ay pinili niya, mula sa kulay ng pintura hanggang sa mga painting na nagpapakita ng kalakasan ng mga kababaihan. Naramdaman ni Isabel ang marahang paghaplos ng sikat ng araw sa kanyang balat. Isang haplos na tila nagpaparamdam sa kanya na sa wakas, siya ay muling buhay. Ang kaniyang puso, na dati ay tila isang basag na kristal, ay dahan-dahang nabubuo muli. Bagaman may mga lamat na magpapaalala sa kanyang pinagdaanan, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang katahimikan. Bumukas ito at pumasok si Aling Maria, isa sa mga babaeng unang tinulungan ng YCD Foundation. Si Aling Maria ay isang ginang na iniwan din ng asawa matapos ang 30 taon ng pagsasama, pinalitan ng mas bata at itinapon ng walang kahit anong sustento. Ma'am Isabel, ang boses ni Aling Maria ay nanginginig sa pasasalamat. Hawak niya ang kaniyang sertipiko ng pagtatapos sa vocational course na kinuha niya sa ilalim ng foundation. Maraming salamat po. Dahil sa inyo,
Nalaman ko na may halaga pa pala ako kahit wala na ang asawa ko. Ngayon, makakapagtatrabaho na ako bilang isang head chef sa isang malaking restaurant. Lumapit si Isabel at hinawakan ang mga kamay ni Aling Maria. Ang mga palad ng matanda ay magaspang. Tanda ng maraming taon ng pagsisikap. Ngunit ang higpit ng kaniyang hawak ay nagpapadama ng isang wagas na kaligayahan. Naramdaman ni Isabel ang init na dumadaloy sa kaniyang sariling dibdib. Sa pagtulong niya sa iba, tila tinutulungan din niya ang kaniyang sarili na hilumin ang bawat sugat na iniwan ni Leandro. Wala po iyon, Aling Maria. Ang malambing na sagot ni Isabel. Kayo po ang gumawa ng paraan para sa sarili ninyo. Ang foundation ay tulay lang, pero ang lakas ay nanggaling sa inyo. Nang makaalis si Aling Maria, nanatiling nakatayo si Isabel sa gitna ng opisina. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malalayong tunog ng syudad sa labas. Ngunit ang katahimikang yon ay muling naputol nang pumasok si Rafael. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Mukhang malalim ang iniisip ng ating chairperson. Ang biro ni Rafael, ang kanyang mga mata, ay laging may dalang kakaibang kislap tuwing nakatingin kay Isabel. Inilapag niya ang kape sa lamesa at dahan-dahang lumapit sa kanya. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, Raf. Tugon ni Isabel habang kinukuha ang tasa. Ang init ng kape ay nagbibigay ng ginhawa sa kanyang mga daliri. Dati, akala ko, ang mundo ko ay umiikot lang sa pagiging asawa ni Leandro. Ngayon, nakikita ko na ang mundo ay mas malawak pa pala kaysa sa mga pader ng mansyon na iyon. Tumingin si Rafael kay Isabel, isang tingin na puno ng paghanga at isang damdamin na matagal na niyang itinatago. Dahil ang mundong iyon ay masyadong maliit para sa isang babaeng tulad mo, Isa. You were meant to lead, not just to follow. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Isabel na nakapatong sa lamesa. Naramdaman ni Isabel ang kuryenteng dulot ng haplos na yon. Isang haplos na hindi humihingi, kundi nagbibigay ng lakas. Hindi siya lumayo. Sa halip, hinayaan niyang manatili ang kaniyang kamay doon. Ninanamnam ang kapayapaan na hatid ng presensya ng lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Salamat, Raf, bulong ni Isabel. Salamat sa pananatili. Hinding-hindi ako aalis, Isa. Pangako ni Rafael. Ang kaniyang boses ay naging seryoso at malalim. Narito ako hanggang sa mahanap mo ang lahat ng dahilan para muling ngumiti. Ngunit ang matamis na sandali ay nabalot ng isang biglaang pagbabago ng panahon. Ang langit sa labas ay mabilis na nagdilim at ang mga ulap ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig na humahampas sa mga salamin ng gusali ay tila isang malungkot na paalala ng nakaraan. Habang nag-aayos ng gamit si Isabel para umuwi, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba sa kaniyang dibdib. Lumabas sila ni Rafael sa lobby ng gusali, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay humahalimuyak ng amoy ng basang lupa. Sa labas, ang ulan ay tila isang telon na nagtatago sa mga anino ng gabi. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan, sa tapat ng main entrance, nakita ni Isabel ang isang figura na hindi niya inaasahan. Doon, nakatayo ang isang lalaki na basang-basa. Ang kanyang suit na dati ay laging plansado, ay gusot-gusot at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay mapupula at pagod, si Leandro. Walang sasakyang naghihintay sa kanya. Walang bodyguard na nagpoprotekta sa kanya. Isang lalaking tila nawalan ng lahat ng kanyang ningning. Nakatitig kay Isabel mula sa labas ng gusali, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Naramdaman ni Isabel ang tila paghinto ng kanyang hininga. Ang bawat patak ng ulan sa pagitan nila ay tila mga taon ng kanilang pagsasama na dahan-dahang nalulusaw. Isa, ang mahinang tawag ni Leandro. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan.
ngunit sapat na upang magdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Isabel. Hahayaan ba ni Isabel na muling pumasok sa kanyang buhay ang lalaking sumira sa kanyang tiwala? O sapat na ang ulan ng gabing ito upang tuluyang anurin ang bawat alaala ni Leandro palayo sa kanyang bagong simula? Naramdaman ni Isabel ang paghigpit ng hawak ni Rafael sa kanyang payong, handang protektahan siya sa anumang dumarating na sakit. Ngunit ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Isa, huwag kang umalis. Kahit isang minuto lang, pakinggan mo ako. Ang boses ni Leandro ay basag. Humahalo sa ingay ng malakas na ulan na tila bumubuhos mula sa langit upang hugasan ang lahat ng dumi ng lungsod. Nakatayo siya sa labas ng proteksyon ng malaking payong ni Rafael. Hinahayaan ang bawat patak ng tubig na humampas sa kanyang katawan hanggang sa manginig siya sa lamig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas at kislap ng kapangyarihan, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot at pagsisisi. Napatigil si Isabel sa tapat ng pintuan ng kanyang sasakyan. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Rafael sa kanyang siko, isang tahimik na paalala na hindi niya kailangang harapin ang bagyong ito ng mag-isa. Tumingala si Isabel at sinalubong ang tingin ng lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 8 taon. Ang bawat lamat sa mukha ni Leandro ay tila isang pahina ng kanilang kasaysayan na ngayon ay basang-basa na at hindi na mababasa pa. Wala na tayong dapat pag-usapan, Leandro. Ang mahinang sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado, walang halong galit, ngunit may bigat na tila isang pinal na hatol. Ang lahat ng kailangan nating sabihin ay nasabi na sa loob ng korte at sa gitna ng pagguho ng kumpanya mo. Isa, nawala na ang lahat sa akin. Ang pagsusumamo ni Leandro habang humahakbang ng isa. Dahan-dahan, tila natatakot na baka biglang maglaho ang babaeng nasa harap niya. Ang mansyon, ang kumpanya, maging ang dangal ko. Si Mama, hindi na siya halos makapagsalita dahil sa stroke. At si Maricel, tama ka Isa. Isa lang akong malaking tanga na naniwala sa isang huwad na pangarap. Naramdaman ni Isabel ang isang pait na kirot sa kaniyang dibdib nang marinig ang kalagayan ni Doña Aurora. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay ng matanda, may bahagi pa rin ng kanyang puso ang marunong maawa. Ngunit ang awa ay malayo na sa pag-ibig. Ang ulan na dumadaloy sa kanyang paligid ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi na siya ang naiwang mag-isa, naghihintay sa isang taong hindi naman siya pinahahalagahan. Nandito ka ba dahil nagsisisi ka? O nandito ka dahil wala ka nang mapuntahan? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso. Noong nasa itaas ka, Leandro, kinalimutan mo ako. Noong mayaman ka at makapangyarihan, itinuring mo akong basura. Ngayong nasa putikan ka na, bigla mo bang naalala na may asawa ka palang naging tapat sa'yo? Napayuko si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa semento ay tila naging isang malakas na palakpakan ng tadhana na kumukutya sa kaniyang pagkatalo. Patawarin mo ako, Isa. Ang hikbi ni Leandro na sa wakas ay kumawala. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Alam kong hindi ko nakarapat-dapat iyon. Pero gusto ko lang malaman mo na ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kapalad nung nasa tabi kita. I lost the only real thing in my life because I was chasing shadows. Dahan-dahang lumapit si Isabel, sapat na upang maramdaman ang lamig na nanggagaling sa basang katawan ni Leandro. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng lalaki. Isang huling haplos ng pagpapaalam. Naramdaman ni Leandro ang init ng palad ni Isabel. Isang init na matagal na niyang ipinagdamot sa kaniyang sarili. Pinapatawad na kita, Leandro. Bulong ni Isabel. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko.
Pero makinig ka ng mabuti. Hindi ko nawala ang asawa ko. Nawala ko lang ang ilusyon ko tungkol sa'yo. At ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi na ang Isabel na kaya mong saktan at itapon. O isang patak ng luha ang humalo sa ulan sa pisngi ni Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang luha ay hindi galing sa sakit, kundi sa kalayaan. Magmula ngayon, Leandro, mag-isa mo nang harapin ang bukas. Patuloy ni Isabel habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Gamitin mo ang pagkakataong ito para maging isang mas mabuting tao. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Tumalikod si Isabel at pumasok sa loob ng sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na tila nagsasara sa kabanata ng kanilang 8 taong pagsasama. Sa loob, naroon si Rafael, handang ibigay ang kaniyang panyo at ang kaniyang balikat. Habang umaandar ang sasakyan palayo, lumingon si Isabel sa rearview mirror. Nakita niya ang maliit na figura ni Leandro na nananatiling nakatayo sa gitna ng ulan, mag-isa hanggang sa tuluyan itong lamunin ng dilim at ng mga ilaw ng kalsada. Ayos ka lang ba, Isa? Mahinahong tanong ni Rafael habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Isabel at lumingon kay Rafael. Isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Raf. Sa wakas, ang ulan ay hindi na nakakalungkot. Para na siyang musika ng aking bagong simula. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang huling katanungan ang pumasok sa isip ni Isabel habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa bintana. Sapat na ba ang pagpapatawad upang tuluyang mabura ang mga peklat ng nakaraan? O ang hinaharap ay mayroon pang mga sorpresang hindi niya inaasahan? Ang sasakyan ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng gabi. Bitbit ang isang babaeng hindi na kailanman muling magiging anino ng sinuman. Ang pag-ibig na hindi marunong magpahalaga sa sarili ay parang isang kandilang nauubos sa gitna ng hangin. Ngunit ang pag-ibig na nagmumula sa buong pagkatao ay isang sulo na magbibigay ng liwanag sa hinaharap ng iba. Ang mga salitang ito ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa loob ng engranding ballroom ng isang hotel sa Manila. Ang bulwagan ay puno ng bango ng mga sariwang puting rosas at ang mainit na liwanag mula sa mga chandelier na tila nakikisama sa ningning ng okasyon. Narito ang daan-daang kababaihan, mga inang iniwan, mga asawang minaltrato at mga babaeng minsang naniwala na wala na silang halaga. Ngunit ngayon ay nakasuot ng kanilang mga toga. Hawak ang kanilang mga diploma ng tagumpay. Nakatayo si Isabel sa gitna ng entablado. Suot ang isang modernong terno na gawa sa hinabing tela mula sa kaniyang bayan sa Iloilo. Ang kaniyang tindig ay matuwid, ang kaniyang mukha ay payapa, at ang kaniyang mga mata ay hindi na nagdadala ng mga anino ng kahapon. Sa bawat palakpakan na pumupuno sa silid, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang tunog ng mga palapakang iyon ay tila isang malakas na agos na tuluyang tumatangay sa huling bahid ng pait sa kaniyang puso. Mula sa malayo, sa pinakalikurang bahagi ng bulwagan, may isang figurang nananatiling nakatayo sa dilim. Si Leandro. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, malayo sa mga mamahaling suit na dati niyang ipinagmamalaki. Pinagmamasdan niya si Isabel mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pangungulila at paghanga. Nakita niya ang babaeng dati ay tahimik na nagsisilbi sa kanya sa kusina. Ngayon ay isang reyna na tinitingala ng lahat. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding pagsisisi na tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na ang tagumpay na inaasam-asam niya noon ay nasa kanyang tabilang pala sa loob ng 8 taon. Ngunit nabulag siya ng sariling kasakiman. Hindi na siya lumapit, hindi na siya nagtangkang magpakita. Sapat na sa kanya ang makitang masaya at malaya ang babaeng kanyang sinaktan.
Isang huling sulyap ang ibinigay ni Leandro bago siya dahan-dahang tumalikod at lumabas ng pintuan, hinahayaan ang katahimikan ng gabi na bumalot sa kanyang bagong simula bilang isang ordinaryong tao na naghahanap ng kanyang sariling kapatawaran. Sa kabilang banda, pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Isabel mula sa entablado. Agad siyang sinalubong ni Rafael. Walang salitang lumabas sa pagitan nila. Ngunit ang paraan ng pagtitig ni Rafael kay Isabel ay sapat na upang magdala ng isang matamis na kuryente sa buong katawan ng babae. Inabot ni Rafael ang isang maliit na buke ng mga bulaklak na kaniyang paborito. "You were amazing, Isa," bulong ni Rafael habang dahan-dahang inilalagay ang kaniyang kamay sa likuran ni Isabel, isang hawak na puno ng proteksyon at pagmamahal. "You didn't just rebuild your life, you built a sanctuary for everyone else." Gumiti si Isabel, isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Raf. Salamat sa hindi pagpabitaw kahit nung ako mismo ay gusto nang sumuko." Naramdaman ni Isabel ang marahang pagpisil ni Rafael sa kanyang balikat. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako ng isang kinabukasang hindi na puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang inilapit ni Rafael ang kanyang muka sa pisngi ni Isabel, isang halik na kasinggaan ng hangin, ngunit puno ng kahulugan. Ang amoy ng pabango ni Rafael ay humalo sa bango ng mga bulaklak, lumilikha ng isang sandaling tila tumigil ang oras. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-asa. "Handa na ako, Raf," sagot ni Isabel. "Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako uuwi sa isang bahay na puno ng mga lihim. Uuwi ako sa isang buhay na ako mismo ang pumili." Naglakad sila palabas ng bulwagan, magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin ng gabi. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang maayos na ritmo ng isang bagong awit. Ang mga reporter sa labas ay nagsimulang magkislap ng kanilang mga kamera, ngunit hindi na ito nakakaabala. "Ano, Isabel?" Ang bawat flash ng liwanag ay hindi na pananakit, kundi isang pagkilala sa kanyang bagong dangal. Habang papaalis ang kanilang sasakyan, tumingin si Isabel sa bintana. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng matapang, matalino, at higit sa lahat, minamahal ang kaniyang sarili. Ang Valmores Group ay maaaring naging bahagi ng kaniyang nakaraan, ngunit ang YCD Foundation ang kaniyang magiging pamana. Wala nang takot, wala nang anino. Ang gabi ay naging maliwanag dahil sa apoy na nagmumula sa kaniyang sariling kaluluwa. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Iloilo ay may dalang amoy ng alat at sariwang laya. Nakatayo si Isabel sa balkonahe ng kanilang lumang bahay, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa malawak na kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na kanta ng nakaraan na unti-unti nang nagpapaalam. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kaniyang sarili. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong kaniyang kinilala sa Makati. Ang 8 taon ng kaniyang pagsasakripisyo para kay Leandro ay tila isang mahabang panaginip na ngayon ay gising na siya. Tumingin si Isabel sa kaniyang mga daliri. Wala na ang bakas ng singsing at ang kaniyang balat ay makinis at malaya mula sa anumang kadena ng obligasyon. Napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa laki ng kumpanya o sa kinang ng alahas, kundi sa kakayahang huminga ng malalim ng walang takot sa bukas. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na apartment sa Quezon City, isang lalaki ang dahan-dahang nag-aayos ng kanyang gamit matapos ang isang mahabang shift sa trabaho. Si Leandro ay hindi na ang CEO na tinitingala ng lahat. Siya ngayon ay isang ordinaryong consultant
na nagsisikap bayaran ang bawat sentimo ng utang na iniwan ng kaniyang maling desisyon. Ang kaniyang buhay ay tahimik, kung minsan ay malungkot, ngunit puno ng pagtatangka na mahanap ang kanyang sariling dangal. Tuwing gabi, bago siya matulog, tinitingnan niya ang isang lumang litrato ni Isabel, hindi para humingi ng pagkakataon, kundi para paalalahanan ang sarili sa halaga ng isang pusong kaniyang sinayang. Ang kaniyang ina, si Doña Aurora, ay nananatili sa isang care facility. Dahan-dahang bumubuti ang kalagayan, ngunit wala na ang matalim na dila at mapagmataas na tindig. Ang lahat ng kanilang kayamanan ay naglaho, ngunit sa gitna ng kanilang hirap, natutunan nilang maging tao. Naramdaman ni Jezabel ang isang pamilyar na init sa kaniyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng kakahuyan at kape na laging dala ni Rafael ay sapat na upang magbigay sa kanya ng seguridad. Dahan-dahang ipinatong ni Rafael ang kaniyang kamay sa balikat ni Isabel, isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi sumusuporta. Everything is ready for the foundation's opening here in Iloilo, Isa. Mahinahong sabi ni Rafael, ang mga kababaihan dito ay excited na sa pagdating mo. You're finally home. Lumingon si Isabel at sinalubong ang mga mata ni Rafael. Doon, nakita niya ang isang pag-ibig na hindi humihingi ng sakripisyo, kundi nag-aalok ng pakpak. Salamat, Raf. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Isabel at inilapit ito sa kanyang mga labi. Isang banayad na halik sa likod ng kumpas ng kamay na tila isang sumpa ng katapatan. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Isa. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay masaya lang na naging saksi sa iyong muling paglipad. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Sa wakas, ang tanong na bumabagabag sa kanya noon ay may sagot na. Pinatawad na niya si Leandro, hindi dahil naging mabuti ito, kundi dahil karapat-dapat ang kaniyang puso sa katahimikan. Ang kaniyang buhay ay hindi na isang kwento ng paghihiganti, kundi isang kabanata ng pag-asa at pag-unlad. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, naglakad ang dalawa pabalik sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanilang mahihina at payapang tawanan ay humahalo sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Ang gabi ay dumarating, ngunit para kay Isabel Celerina Dalisay, hindi na ito madilim, sapagkat ang liwanag na kanyang hinanap sa ibang tao sa loob ng 8 taon ay matagal na palang nagniningas sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang dulo ng isang masakit na simula ay naging simula ng isang walang hanggang paghilom. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, may dalang pangako ang tadhana na ang isang babaeng marunong magmahal sa sarili ay kailanman hindi na maliligaw sa dilim.